Well, hi there, kings and queens. I'm back again for another video. And for today's episode, pag-uusapan natin ang love bags, Filipino brands you should not miss. O ang mga brands na dapat ninyong malaman as a Filipino and a Filipino brand. Fashion statement man ito o sisidlan para sa inyong mga bagay, isang mahalagang aksesorya ang isang bag. Dala mo ito kahit saan ka magpunta, parang matalik mong itong kaibigan. At tulad ng isang BFF, gusto mong may laman ng iyong pitaka, di ba? Ito ay higit pa sa canvas or leather na pinagtahian para hawakan ang iyong mga pangunahing kailangan. Kung gusto mong maging dagdag ng kaunti ang iyong bag, ang magandang balita ay hindi mo na kailangan lumayo o may mga local brands na mapagkakatiwalaan at subok na matibay at maganda. Mayroong ilang mga bags na ipinagmamalaki at kahanga-hangang ginawa ng mga Pilipinong tatak na naglalagay ng lokal na pagkamalikhain at pagkakayari sa unahan. By the way, ako nga pala si Tida Barbara na nagbibigay ng knowledge and education about luxury and mid-range brands content for anyone after the finer things. Were you new to money or want to learn to navigate, or if you into luxury and focus to the high quality under the radar brands. Or you are young and want to start the benefits about the buying the best quality. So this is the topic or content to get go. Let's talk first yung mga Pinoy handbags sa brands at nangunguna na dyan sa listahan ko ang Orayas. Kunin ang kaso ng mga label ng mga bags gaya ng Orayas na pinamumunuan ni Vin Orayas, yung designer. Ang Filipino designer na ito ay nabibilang sa 2021 Best Homegrown Brands ng Frankie & Friends Store at award mula sa Nylon Manila. Ipapakita ko rin yung mga samples ng kanyang mga bags. Ayan. Second, naandyan din si Mark Baumgartner na kilalang-kilala na designer ni Heart Evangelista at bilang isang internationally renowned fashion designer, si Mark Baumgartner ay isang kampiyon ng Filipino creativity na halos isang taon lamang matapos ilabas ang kanyang koleksyon ng sapatos. Nagdagdag si Mark ng mga koleksyon ng bags at alahas. Nice point para kay Mark yan. Nang opisyal ninyong ilunsad ang Baumgartner Studios. Ayon kay Mark, mahigit 2 taon na niyang ino-conceptualize ang brand na ito. So when was offered a boutique in the mall, sa Greenbelt yan, it seems like the stars have aligned for Mark. One of his celebrity friends like Heart Evangelista Escudero shared to Mega Magazines. That's exactly who Mark is. Kaya naman, may butik man o wala, sinabi ni Mark na this brand was gonna happen noon ko pa gustong gawin ang isang buong brand. Kapag sinabi mong isang tatak, ito ay isang buong linya. Ito ay hindi lamang damit. Dapat lang naman talaga. Dapat may bag, sapatos, at alahas din. Kung pwede lang, may perfume pa, diba? Nagpapatunay na ang Baumgartner Studios ay gumagawa ng kaso para sa world-class na kalidad. Ang mga materyales para sa mga bags at alahas ay galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa katunayan, ang mga kakaibang bags ay galing pa sa South Africa, yung kanyang mga materyales. Pangatlo, nandyan ang Zara Huan. Ang Zara Huan naman ay kilala sa mga kakaibang bags aesthetics tulad ng mga rattan bags na mistulang karetela ng ice cream or jeepney at kung ano-ano pa. Ang una niyang ginawang 2 piraso ng plain na katsa na bag na dinala niya saan man siya magpunta hanggang sa mapansin sila ng mga kasama niyang flight attendant dahil si Zara ay isang FA noon. Pero ang pinakaunang break niya ay nang lapitan siya ng kanyang kaibigan para gumawa ng 10 bag para sa binyag na souvenir ng kanyang anak. Simula noon, nakatanggap na ng paunawa ang kanyang mga makukulay na bags at sapatos mula sa local at international na komunidad. Forever the advocate, ginamit ni Zara
ang kanyang bagong kasikatan bilang isang paraan upang maiangat ang oportunidad sa kabuhayan para sa mga marginalized sa komunidad. Ang koleksyon ng Zara Juan ay isang makabagong Filipino artisanal fashion brands para sa mga bags, sapatos at accessories, and Best Buyer ng the APEC Best Award. For Most Innovative Business Model winner, the Zara Juan woman is a woman who celebrates life. Let's move on to our second topic, and let's talk the fast fashion bags. Ito ang mga brands na madalas makita sa malls or department stores. Mura na, trendy pa. Pumunta tayo sa mga murang brands na hindi pinapansin ng iba, ngunit patok sa masa. Sino nga ba si Sekosana? Sa loob ng 27 years, isang household na pangalan sa mga local na fashion and accessories, ang Sekosana, ay naging bahagi ng buhay ng bawat Pilipina. Mula sa unang araw ng mga klase hanggang sa mga gimikan sa katapusan ng linggo. Mula sa kanilang unang pakikipanayam sa trabaho hanggang sa kanilang karapat-dapat na promosyon o bilang isang unang beses na ina, ang mga bags ng Sekosana ay pinagkakatiwalaan kasama ng milestones ng bawat babae. At ito ay noong 1996 dahil doon sila nag-start. Ang price point. Ang price point ng Sekosana ay pasok na pasok sa budget ng mga nagtatrabaho sa mga opisina o BPO. Hindi rin mahirap hanapin ang brand na ito bukod sa marami silang selections ng mga bag sa mga department stores ay trendy din. Laging nakikisabay ang mga disenyo ng Sekosana sa uso at hinahanap-hanap sa merkado. At mahahanap din sila ng mga onlines or mabibilang onlines nito. Kaya sila ay tinatawag na fast fashion dahil trendy na at ibinibigay ang hanap ng merkado sa kahit anong panahon. Like Charles & Keith and JW Pay. Pero mas kilala ang Sekosana dito sa atin. Affordable brands. Tulad ng mga nasabi ko kanina, ang Orayas, Mark Baumgartner at Zara Juan ay mga nasa entry level of luxury. Mas mura compare sa Louis Vuitton, Chanel, Hermes at Moina. Pero para sa iba, ang entry of luxury point ay mahal pa. Kaya meron tayong mga tinatawag na fast fashion na mas affordable. Kaya hindi ibig sabihin ay wala tayong karapatan sa nobility o karangyaan. Kaya maraming affordable fast fashion brands nowadays at sagot dyan ay ang mga bags na makikita sa mga malls at department stores na disente at maganda. At the same time, matibay din. At panahon naman siguro na makilala ang husay ng mga local brands natin kahit sa murang halaga, di ba? Sinabi ni Bea Sekosana, Vice President para sa pagbebenta at marketing, ang Sekosana ay bilang isang tatak ay klasiko at matatag. Ang tatak ay patuloy na walang hanggan na nauugnay sa mga kababaihan na may sopistikado at chic na mga estilo ng fashion sa lahat ng edad. Let's talk about the bags. Maraming regular range bags ang nagre-release ng Sekosana. Same with Giovanni, another brand din na makikita sa mga SM malls at Robinsons malls. But if you want more fashion statement and more good quality, try ninyo ang mga collections ni Bea Alonso for Sekosana. Much perfect made, quality bags, and fashionable. Kung ano ang in-demand, sinusunod ng collection na ito na may sariling interpretasyon ng aesthetics o ganda. There's a lot of shapes, colors, and designs. Thanks to Sekosana at nakatulong ito sa magandang pag-angat ng produkto at label ng mga local fast fashion brands. And now, mas maraming mga choices ang mga consumers for regular bags to special editions from Sekosana. Mas mahal lang ng bahagya, ngunit maipagmamalaki mo naman. Perfect din ito para ipangregalo o papremyo lalo na at malapit na ang Pasko.
Kalikaliwaan ang mga Christmas parties at magandang i-recommend ang Secosana para sa mga kababaihan. Hoping din ako na sana ay may men's bag din sila. Wish ko lang naman yon. Hindi ko na iisa-isahin ang mga collection bags kasi hindi nila nilalagay sa mga kiosk ng department stores or much better na i-check nyo na lang rin ang kanilang mga produkto from Secosana, Giovanni, Parisians, or Matthews. Sila kasi ang mga nakita kong stylish and quality for affordable range of bags. Lalo na ang mga kanilang special editions. Before, meron silang Alex Gonzaga. Pero ang sabi sa akin, hindi pa daw ulit naglalabas ng collection si Alex. Isa sa mga nakakuha ng aking atensyon ay ang Giovanni. Most of them, special editions inspired ng mga luxury brands. Pero at least inspired lang, hindi replica. Marami silang sizes, styles, shapes, and interpretations. Even Ralph Lauren na houndstooth, they have ng kanilang style. Wala lang ako masyadong alam sa Giovanni kasi it's quiet sila. Pero ang alam ko, this brand is famous sa soft leathers or soft faux leathers or nylon bags na smooth and fine ang threads. Kahit may mga expensive brands ako na na-achieve, ay gumagamit din ako ng Giovanni. Why not? Magandang alternative to Prada or Longchamp na Le Pliage. Noon, nakakatatlong nylon bags ako at isang leather bag ng Giovanni ang nagamit ko. At hanggang ngayon, pwede pa rin magamit. Mura pa at laging on sale or 50% off. Ang isa pang na-notice ko ay ang mga designs ay perfect sa mga young ladies ages 15 to 25 years of age. May mga totes for schools or office, small bags for night outs, sling bags for lunch or coffee dates, at variety of fashion bags for the ladies na into fashion forward like me. Unique shapes and inspired of luxury because of my own style. Inspired lang naman at hindi copycat. And that is the important. Okay, let's move on sa size ng bag. First, itong Secosana houndstooth na bucket bag. It's 9 inches tall, 11 inches na width, 9.5 inches on opening, 8 inches at the bottom, shoulder strap na may 11 inches long, good for armpit, at dahil ang style niya sa opening ay parang pinitpit, okay siya sa arms ko or sa kilikili ko. It comes with 2 slings na strap. The white embroidered strap has 36 inches long at ang leather strap na 40 inches long at ang accessory na ribbon. The second bag that I have is itong Giovanni na bucket bag in monogram design. It's 6.5 tall, 6 inches width at the bottom, 6 inches at the opening, 3.5 inches at the top handle, 21 inches shoulder sling, zipper compartment with 4 feet at the bottom and a quite heavy. Ito, ano to ha, Filipino luxury bag to. So, this is Pino Sipa sling bag. So, ito ay totoong leather and this is 6 inches tall, 6.5 inches width, 26 inches strap long, with 2 pockets inside, made of crocodile embossed leather na calfskin with tassel. Okay, balik tayo sa Secosana. The fourth bag is the round bag from Alex Gonzaga collection. Ang kanyang kabuuang sukat ay 7.5 inches tall, 3.5 inches width at the bottom, and up to 5 inches wide ng mouth opening. And then, 2.5 inches top handle and 23 inches long strap. Yung haba ng kanyang strap. The last bag that I have is the Secosana Kilted Flap in square with top handle from Alex Gonzaga as well. This is 7.5 inches tall, 9 inches width, 3.5 inches at the bottom, 4.5 inches top handle,
21.5 inches na chain strap, and it comes with a leather strap as well. So ayan, natapos na naman tayo sa ating munting topic for today's episode. And sana nag-enjoy kayong lahat na manood dito sa aking channel. By the way, I am Tita Barbara, nagpapaalam na muli. And if you're new in my channel, well, hi, hello, welcome. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell down below. I hope to see you soon again. Bye!